tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Thank you. Praise God. Malakas na palakpak po sa Panginoon. Yung para sa Diyos. Amen. Faithfulness. Faithfulness. Faithful then and faithful now. Amen. Ang Diyos natin ay tapat. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos natin ay tapat. With enthusiastic naman. Amen. Imagine mo, nagising ka pa ngayong umaga na to. Tama? No? Full of hope. Praise God. Last week po, pinag-usapan po natin ang topic na be happy. Happiness is a choice. Amen. Pwede ba yung mga worship team dito kayo? Yan. Gusto ko nakikita yung mga mukha nyo dito. Yan. Iwanan nyo na yung mga taga dyan sa multimedia. Lahat kayo dito kayo. Yan. Okay. So, happiness is a choice. So, we can create happiness. Kasi, it is our portion to be happy. Kaya nga sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. So it means that ang happiness ay hindi lang during the time that everything is okay. We can also choose na maging masaya. At piliin pa rin na, kasi when you are happy, you have the presence of mind din eh. Kahit may mga pagsubok, tama, may mga problema, pipiliin mo talaga na kailangan stable yung isip mo, stable ka emotionally para kahit may problema, makakapag-isip ka ng tama. So how can you rejoice? How can you be happy at all times? Kahit may problema, hindi ko naman hindi ko naman dinidisregard yung mga nararanasan natin. It is always thinking about God's faithfulness. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, isipin mo ang katapatan ng Diyos. Amen. Imagine mo, dumating ka sa edad na yan. Hello? Dumating ka sa edad na yan, hindi ka naman naging taong grasa. Tama. Hindi ka dumating sa point na nawala ka sa sarili mo. Inalagaan ka at iningatan ka ng Panginoon. Amen? No? So, ang problema, sabi ng Bible, di ba, the trouble will come. Trouble will come. But it is our choice to be stable. It is our choice to be happy. Amen. Meron ngayon pong ngayong umaga, gusto ko naman i-share sa inyo, isa sa nangyari sa Bible na nagkaroon din ng matinding pagsubok at problema. Lagi ko naririnig yung kay Ate Masay tuwing mag-praise and worship. Ay, hindi, yung nag-praise sila dito sa baba, naririnig ko sa taas, no? Amen. Kasi trouble is unavoidable. Amen. Problems are unavoidable. So, nag-exist talaga yan. Pero, hindi naman porket nag-exist yan, pipigilan na tayo sa pag-advance, no? Sa pagiging masaya. Amen. O sa pagiging faithful natin sa Diyos, sa pagsuserve. In the Old Testament, there is a story wherein nakaranas po ng matinding pagsubok. But he was able to recover double. Sabihin mo, recover double. Ibig sabihin, madami, na-wash out talaga siya. Una-una si Job, di ba? Kilala si Job. Pero hindi si Job ang topic natin. Si Job, grabe matindi pinagdaanan. Nawala lahat ng business, nawala mga kahayupan, nagkaroon ng mga anak niya, na-wash out. Pati siya nagkasakit. Tama, wala na natira sa kanya eh. Pati asawa niya. Sabi, sumpain mo na ang Diyos. Imbis na i-encourage siya, di ba? Pero, doon sa process, sabi nga si Lord, kasi yung result, tandaan nyo, ang result, ang destiny nandyan na yan. Sabihin mo sa katabi mo, ang result, ang destiny nandyan na yan. I know the plans I have for you, sabi ni Lord. But
the most important thing to the Lord is the process. How you will continue. How you will remain. Paano ka mananatili? Amen. Kasi, ang mahalaga sa Diyos, hindi lang naman yung blessing o yung tapakan mo ang promised land. Ang mahalaga kay Lord, ikaw yung karakter mo. Ikaw yung relasyon mo sa Diyos. Amen? Kasi ang tao talaga, aminin man natin at hindi, kapag hindi tayo prepared, kapag tayo ay hindi prepared sa blessing, makakalimutan natin si Lord. Hindi. Pagka may binigay na ni Lord yung blessing, yung asawa, yung job, yung anak, hindi ko kalimutan si Lord. Oh, talaga Madami ng nangako sa amin na ganyan eh. Sabi nga, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Maglilingkod ako. Abay, pagkat nung nagkatrabaho na, nawala na sa church. Hindi pa nag-tithes. Na? Lord, ipasa mo ako sa board. Maglilingkod ako. Abay, nung pumasa sa board, nawala din. Hallelujah. Sino kaya yon? Sabi mo, ikaw ba yun? Sana, wag naman ikaw yun. Ha? Pinagpipray ka rin pa sa oras-ara ng buong church. Pag pumasa ka sa board, nung pumasa ka sa board, nakalimot na. Humuhugot. Lord, ipag-pray mo naman mapangasawa ko siya. Uy, nung napangasawa, ikasal na. Hindi ikaw yun. Sabi mo, hindi ikaw yun. Mananatili tayo. Nung nag-pray, Lord, magka-baby. Abay, nung nagka-baby, naging dahilan yung baby para hindi mag-church. Para hindi mag-disciple. Sabihin mo, hindi ikaw yun, ha? Kaya alam mo, importante kay Lord yung process eh. Gusto ni Lord talaga ibigay yung blessing, andyan na talaga yan. Given na yan eh, ama siya eh, father siya, it is His plan. I know the plans I have for you. But the most important thing for the Lord is you, your character. You will not forget your God. You will remember your God. Amen? No? Si David, ito ang pag-usapan si David. He was able to recover double. Amen. Sino dito gusto, yung nawalan. No, nagka-problema, may mga nawala sa'yo. Amen. Yung trabaho, yung finances, nabaon sa utang, no? Yung mga loved ones. Pero, dadating ang time, mare-recover mo. At magdodoble. Amen. Si Job nawala ang lahat sa kanya. Pero na-recover. And it was doubled. Amen. Because double is your portion. Amen. No? Kaya si Lord, pag inalaw ni Lord ang mga pagsubok, malaki tiwala niya sa'yo. Kaya sabi ni Lord dun sa anghel, nakita mo yun, si Job, anak ko yan, faithful yan. Ang demonyo, talagang wala namang ibang iniisip yan tungkol sa atin, kundi against lagi sa atin. Kaya mo kaya yan nag-worship, kaya nagsiserve sa'yo yan. Kasi, pinagpapala mo. Sige, subukan mo lang. Pero in the mind of God, kilala ko yung anak ko na yan. At kahit ano man ang mawala sa kanya, kaya kong palitan at ibalik. Dodoblehin ko pa. Amen? Kaya sabihin mo sa kabimlo, ikaw, huwag kang mawawala. Kasi ang portion mo, double portion. Amen? Double portion. So basahin po natin sa 1 Samuel chapter 30, starting from verse 1. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day. Marami na po lalo na yung mga leaders natin narinig na to. Pero this will give us a new revelation and encouragement kung tayo may mga pinagdadaanan ngayon. Yung Ziklag, sabi niyo Ziklag. So they came to Ziklag on the third day, and the Amalekites had invaded the south of Ziklag and attacked Ziklag and burned it with fire. So itong Ziklag na to, pagka iniisip mo, narinig niyo po ito, devastating to eh.
Ito yung place na kung saan talagang inatake ng kaaway ang kampo, ang pamilya, ang kampo ni David. Imagine nyo, sinunog, no? Tapos sabi, they took captive, kinidnap yung mga kababaihan, kinidnap ang mga asawang babae, small or great. And sabi dyan, sa verse 4, David and his people who were with him lifted up their voice, wept until they had no more power to weep. They were taken captive, their families, their children. And verse 6, and sabi, now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of the people was so grieved, every man for his sons and daughters. But David encouraged himself in the Lord. In verse 8, talon po tayo. So David inquired of the Lord and said, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered, the Lord did. And he answered, the Lord did. Pursue, for you shall surely overtake them, and without fail, recover. Sabi na sa katabi mo, recover. Amen. And verse 16, and when they brought him down, speaking of David, and he found what the people who had done this horrible thing that they had done, they were spread out over all the land. Notice this, eating. Yung mga kalaban, ba? Nagkukuha pang kumain, uminom, di ba? They are dancing because of all the great spoil which they had taken from the land of the Philistines and from the land of Judah. That's David, that is people. Then David attacked them. Everybody say, attack! Sabi niya, attack! Then David attacked them from twilight into evening the next day. Not a man of them escaped except for 400 young men who rode camels and fled. Verse 18, so David recovered. Verse 18. David recovered all that the Amalekites had carried away, and David rescued his wives. Kasama na dito si Abigail, yung kanyang pinakamamahal na asawa. Na? Sabi dyan, rescued his wives. The next verse ends with, David recovered all, he recovered all. Sabihin mo nga sa katabi mo, recover all. Amen. There are powerful steps po to victory that David done. Naniniwala po ako, no, na sa bawat isa po, God designed us na tayo po ay makarecover. Amen? Ano man po yung nawala? Lakas, kalusugan, amen, kayamanan yan, or even a relationship, amen, we can recover. Amen? Basta kasama natin si Lord, makaka-recover tayo. Sabihin mo sa katabi, basta kasama natin si Lord, makaka-recover tayo. But before we continue, let us pray. Let us bow our heads and let's pray. Father God, we honor you. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of David, the God of Job. Lord, you are so faithful. Nothing is difficult. Nothing is impossible to you. As long as you are with us, Lord, we are in the winning side. Lord, continue to encourage every one of us here. Ano man po ang pinagdadaanan, Panginoon, maaring there are losses in their lives, Lord. I pray that the Holy Spirit will continue to strengthen and empower us, Lord, and help us, Lord God, to continue fighting in this battle, because we believe that as long as you are with us, we will overcome. Thank you, Lord. We trust you. We believe in you. Holy Spirit, have your way. Continue to speak to us. We submit to you, Lord. Have your way, have your will. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Sige nga po, malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Yung palakpak na nagsasabing tagumpay ako. Hallelujah! Anything that has been stolen from you, anything na ininakaw ng kaaway sa'yo, anything na nawala sa'yo, amen, anything na nasira, makaka-recover ka. Mare-recover mo. Amen. Sige, sabihin mo sa katabi mo, i-declare mo. No?
Let your lips declare. Amen. There is power in declaration. There are power in words. Amen. So, everybody was devastated. Amen. But by this time, they are all broken because yung mga tents nila, yung mga bahay nila na sinunog, no? Yung mahal nila sa buhay, asawa, anak, kinuha, mga kayamanan nila, mga ginto, pilak, lahat ng kagamitan, mga gadgets, mga devices, kinuha, no? Walang tinira. Tapos sinunog pa pati mga kahayupan. Ang tanong niyan, paano kaya ako makakapagpatuloy? Paano kaya ako magpapatuloy? Naranasan ni David yan. No, naranasan po ni David yan. Meron ka bang zigzag moment sa life mo? Amen? Yung makakonsider mong worst day of your life. Pwede hindi mangyayari sa akin yan. No one knows. Amen? No, we cannot say na hindi pwedeng mangyari. But you will have a day where you will gonna find yourself. Now, you will gonna find yourself na parang alam mo yun, yung parang hopeless na. Hopeless ka na sa sitwasyon. At yung hinahanap mong mag-i-encourage sa'yo, katulad na asawa mo, mga anak mo, mga kaibigan mo, wala sila. That instead na encourage ka, kinikriticize ka pa. Hello? Di ba katulad ng mga kaibigan ni Job, sinabing ganon, kaya ka nakakaranas niyan kasi pinaparusahan ka ni Lord. Kasi pinapalo ka ni Lord. Instead that you are being encouraged, you are being blamed. Ganon ang nangyari kay David. No? Yung mga kakampi niya, naging kalaban niya. Sinisi siya, gusto siyang batuhin. Hello? Alam niyo po, sabi na sa Bible, sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Kaya itong mga Philistine, they represent the devil. Ang demonyo, walang magandang plano sa buhay mo yan. Walang magandang plano yan sa buhay natin. But Jesus said, I have come that you may have life and have it to the full and have it in abundance. Amen. No, kaya nga, yung life natin, yes, the devil is existing. The real enemy is not your seatmate. Ang totoo mong kalaban, hindi yung kapamilya mo, hindi yung katabi mo. Ang totoong kalaban natin ay ang demonyo na may masamang plano laban sa buhay natin. Hello? Pero remember this, hindi tayo magfo-focus doon sa sinabi niya. Pero the truth, meron talaga. May kaaway, no? May kalaban. Hindi yung katabi mo. Pero we will focus on God. We will focus on the Lord na nagsabi na, I have come that you may have life and have it to the full. Hello? Kaya wag ka mag-focus dun sa problema. Mag-focus ka dun sa Diyos na may magandang plano sa buhay mo. Amen. Kasi pag nag-focus ka sa problema, madedepress ka. Pero pag sa Diyos ka nag-focus, may stable ka at makakapag-isip ka ng tama. Amen. So, ganun ang ginawa ni David. So, there are some steps to victory na matututunan natin sa buhay ni David. Isipin muna natin, ano ba yung mga losses sa buhay mo? Ano yung mga nawala sa buhay mo? Na parang hanggang ngayon talagang hindi ka makabangon. Hindi mo na alam kung paano ka magsisimula. So, let us learn from David. These are the practical things that we ought to do when we are at the worst place in our lives. Amen? Walang exempted dyan, mga kapatid. Kahit ikaw pa ay pastor, bishop, o anything na talagang sobrang spiritual ka, mahal na mahal mo si Lord. Si Job, mahal niya si Lord. Si David, mahal niya si Lord. Pero dumating sila sa point na gano'n, na may pagsubok na gano'n. Hello? Paano, anong gagawin mo pag dumating ka dun sa worst place, sa zigzag ng buhay mo? Number 1, anong ginawa ni David? Doon sa ating binasa, anong ginawa ni David? Umiyak. Umiyak. Nanaghoy. Naturally, pag po tayo ay wag natin rin i-avoid, wag nating i-deny yung ating nararamdaman.
Amen. Kapag naiiyak ka, dahil sa sitwasyon, umiyak ka. Hello? Hindi masamang umiyak. Si David, warrior yun. Tama? Kilala natin siyang sundalo, matapang siya. Pinatumba niya si Goliath. Pero nung dumating ang Ziklag, ano na natin, yung Ziklag, ibig sabihin, worst day in his life, umiyak. Amen, umiyak. Kaya lang, basta yung pag-iyak mo, kailangan may timer. Dapat may, tawag dito, alarm. Alam mo yun, maganda kay David eh. No, iiyak siya, ilalabas niya. At diba nung namatay yung kanyang anak kay Bathsheba, umiyak. Nag-fasting, nagkulong. Pero mga ilang araw, nung nalaman niyang patay na, bumangon na. Hello, meron lang certain period of time ang ating pagmumorn. Amen, huwag ka dyan forever. Kasi may bukas pa. Sabihin mo sa katabi mo, may bukas pa. May pag-asa pa. Okay, so pwede palang umiyak. So anong ginawa ni David? He wept. He wept for the city. He wept for the lost. He wept for his home. Umiyak siya para sa kanyang mga anak na kinidnap, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang asawa. Siya ay nanaghoy. At hindi lang po si David ang umiyak, pati ang kanyang mga mighty warriors, yung mga mighty men. Hello? No? Imagine niyo po, to think na itong mga mighty warriors ni David are like Navy SEALs. When you say Navy SEALs, matatapang to. Ito yung mga dumaan talaga sa matitinding training na hindi basta-basta. Hindi mo ito hindi mo po ito mapapa-atras. Kaya alam niyo minsan, kahit anong tapang natin, dadating talaga sa point natin yung brokenness. No? They were all broken. Umiyak talaga sila. Imagine mo ba naman, ginalaw ang kanyang buong pamilya. No? Ang kanilang buong pamilya. So, these were yung level nito, mga warriors na ito. No? And ibig sabihin, itong mga warriors na to, maraming beses na rin silang humarap sa mga matitinding pagsubok, kamatayan, sa mga laban. No? They had become used to bloodshed. Nasanay na sila sa mga labanan. May mga tragedy na rin sa buhay nila. No? They are strong, powerful. Pero sinabi ng Bible, no? Hindi nila napigilang umiyak. Kaya huwag ka na mag-pretend. Stop pretending that you're not okay. You can weep. Alam niyo po ba, sabi nila, ang pag-iyak daw ay maganda sa puso. Nakakaluwag ng dibdib. Na? Pero pagka pinigil mo yung pag-iyak, nagiging matigas ang puso mo. But when you cry before the Lord, lumalambot at nare-release ka. Kaya yung iba, usually po yung mga tatay, ang hindi mo man nakikitang umiyak, kaya minsan naaatake na lang eh. No? Kaya sabihin mo sa tatay na katabi mo, pwede ka naman umiyak. No? Pwede naman umiyak. Ha? Kasi si David nga umiyak eh. They wept. That's what you do on the worst day of your life. Until there was no more strength to weep, hanggang sa wala ka nang maiiyak. No, ilabas mo lang kung ano ang nararamdaman mo. Huwag ka naman magwawala. No, huwag ka magbabasag ng mga pinggan, ng mga gadgets. No? So, basta sila'y umiyak. A lot of people think that kapag meron kang pananampalataya or we live by faith, nai-immune na tayo sa kalungkutan, which is not true, no? At minsan iniisip natin na wag nating hayaan na anything to affect us. Hello, hindi totoo 'yun. Nasa pa tayo, katawan pa natin, we are still in the flesh, in the body, tayo po ay nandito pa sa lupa, nakatapak pa tayo sa lupa, dadating talaga ang panahon na tayo ay masusubok ng panahon,
Amen? May mga sorrow, may grief, may pain, may devastation, and somehow mag-fail yung ating faith. Hello, mawalan ng trabaho, magkaroon ng broken relationship, anything. You can cry to the Lord. Amen? Kasi hindi naman tinuro ng Bible na pigilan mong umiyak. Pwede naman, tama? Kasi yung mga greatest people in the Bible, umiyak eh. Sino yun? No, si Abraham, umiyak nung namatay si Sarah, ang kanyang asawa. Si Joseph, umiyak nung nakita niya ang kanyang mga kapatid, nag-reunite sila, napaiyak din siya. Amen? Sino pa? No? Si Hezekiah, nung na-receive niya ang balita na siya ay mamamatay, umiyak din siya. Kaya sabi ni Paul sa Acts 26, I serve the Lord with many tears. Si Paul mismo, kilala natin si Paul, matapang, no, mataas ang kanyang pananampalataya, determinado, pero sinabi ng Bible, sinabi ni Paul, naglingkod ako sa Panginoon ng napakaraming luha. Amen? No, kaya po makikita din natin ang mga pastor, mga leaders natin na nakita na, uy, ang lakas ni pastora, uy, ang lakas ng leader ko. Umiyak din yan. Umiyak kay Lord yan. No? We serve, katulad ng sinabi ni Paul, we serve the Lord with many tears. Kaya nga sabi rin ng Bible, sinasalo ng mga anghel ang ating mga luha eh. Tapos dinadala sa kanyang trono. No? And even si Jesus, He wept. Nung namatay po si Lazarus, He was moved. Though Jesus is 100% man, yes, but He was also 100% God. Alam niya, kaya niyang buhayin ulit si Lazarus, pero nung nakita niyang namatay si Lazarus, umiyak. Hello, hindi niya dininay ang kanyang kalungkutan. He wept because he felt the emotion. Huwag nating i-deny yung nararamdaman natin. No? Sabi, di ba madalas sinasabi na, huwag kang mag-ano sa emotion. Ano ba yun? Huwag kang mag-operate. Ibang ano yun, ha? Kasi tatading talaga yung mga sorrows. Naalala ko po nung namatay si pastor, hindi nila ako nakitang umiyak. Walang nakitang. Yung bukod doon na nasa ospital po kami, doon talaga, hindi pa ako nagpakita ng emosyon, pero sakit sa dibdib. Ang sakit talaga sa dibdib. Kahit nung namatay po yung tatay ko, no? I never cried in front of the people. Pero pag ako na lang, no, yumayanig po ang buong bahay. Kailangan mo i-release eh. Amen? Naalala ko po si isang pastor, sabi niya, alam mo, Pastora Sara, nung umattend ako nung libing ni Pastor Alan, sabi niya, bilib ako sa'yo, tsaka sa mga anak mo, talagang compose kayong lahat. Talagang walang nahimatay, walang nagpakita ng, alam mo yun, yung, maaari tumutulo ang luha namin, pero wala ka makikitang sobrang yung drama. Yung drama ba sabi niya, alam mo yung namatay ang tatay ko, grabe, hindi ko alam kung sino sasaluhin ko. Gusto ko mahimatay, kaya lang, pinigil ko na kasi nanay ko nahimatay, yung kapatid ko nahimatay, pati kapitbahay, anak ka. No? So, di para kami nasa telenovela eh. Ang dami na daw talaga, masyado daw madrama yung libing ng tatay niya. No? Pero it doesn't mean po na hindi kami umiyak. Inilabas din po namin, pero not to the public, but to the Lord. Masarap po umiyak sa Panginoon. Amen? Sabi po ng Psalm 30 verse 5, Ecclesiastes, there's a time to weep. May panahon ng panaghoy, may panahon ng pag-iyak. And Psalm 30 verse 5 give us a great promise about weeping. He said, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Yes, may pag-iyak, pero darating ang panahon sa pagdilat ng mata mo, darating ang magandang balita. Amen. Kaya nga kung meron kang night of weeping, meron kang dawn of faith.
May magandang balita na darating sa buhay mo. There will be another season of joy if you won't give up in the night of weeping. Yun ang intayin mo dahil there is always a season in our lives. At ang season po ay hindi permanente. It is temporary. As a matter of fact, there is weeping that can go beyond normal grief. Ito naman po yung merong mga nagwi-weep, merong nananaghoy, na nalulungkot, beyond grief. Ito yung dito, pumapasok po yung unbelief. Sabi niyo unbelief at self-pity. Yung kapag yung nalulungkot na, nananaghoy na, hindi sa Diyos umiiyak, no? Kundi nagse-self-pity, yun po ang dangerous, yung nagse-self-pity. Kaya sabi, pwedeng umiyak, pero wag kang magse-self-pity. Kaya ka iiyak, ilalabas mo lang. Pero, yung pag-iyak mo, ibigay mo sa Diyos. Kasi pag hindi mo yan sa Diyos ibinigay, no, maaring magkaroon ka ng self-pity o unbelief. Kaya nga si Lord, di ba, yung mga Israelites, nung nasa wilderness sila, nag-weep din sila. Kaya lang, yung pag-weep nila po ay unbelief. Weep of unbelief. Magkaiba po yun. Gusto ko pong linawin. No? Sabi nila, umiyak sila, nanagoy sila. Sabi nila, babalik na lang ako sa Egypt. Babalik na lang tayo sa Egypt. Yung nalungkot ka, tines ka, sinabi mo, ayoko na, babalik na lang ako sa dati kong relihiyon. Hindi na ako maglilingkod. Nako, iba po yan, ha? Iba po. Kaya nga, pwedeng umiyak, pwedeng malungkot, i-release mo lang, but it doesn't lead you to self-pity. Amen. Kasi yung pag-iyak ng mga Israelites na to, walang pag-asa eh. Walang pananampalataya. It's all right to weep, but you weep knowing that a season of joy will return. Hello, sino nag-iabang dito ng season of joy? Amen? Kaya nga po sa 2 Samuel chapter 5, the Bible talks about David. He was in the valley of Rephaim. Madami po talagang nadaan ng pagsubok si David bago naging hari. Gusto natin talaga yung mga pangako, di ba? Gusto natin ng promotion. Pero the process, bago ka dumating dun sa promotion na yon, may process talaga. There are many testings and molding. Si David, dumaan din siya sa valley. Pag sinabi mong valley, yung pinakamababang lugar ng buhay. Amen. Yung Rephaim po sa buhay ni David, kanina Ziklag, dumaan pa pala sa Rephaim. No, yung Rephaim po sa Hebrew word means giants. So marami pang hinarap na giant sa buhay si David. Hello? Hindi lang si Goliath po ang kanyang naharap. Marami pang giant sa buhay ni David. Kaya kung meron ka nang napabagsak na giant, hindi pa yan. Pero kahit may mga giants pang dumating, kaya mong pabagsakin. Amen? As long as God is with us. He was in the valley of gigantic trouble and the Bible said, he got under a weeping tree. Umiyak din si David nung siya ay dumaan dun sa valley na yon. Ang ibig sabihin po ng weeping ay baka. It's a valley, baka. And as he was under that tree, he's under a weeping. He has a gigantic problems. He was in a valley, a dark, deep valley. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, na-overwhelm siya. Amen? And suddenly the word of the Lord comes to him. The word of the Lord says, listen for the sound of rusting above the weeping trees. Because when you hear that sound, David, advance quickly. Alam niyo po, sa panahon ng pag-iyak natin, kasi broken tayo eh. And the Lord wanted us to be broken. Kasi when we are broken, we depend on Him. Amen. You come to the Lord. Nalulungkot ka ngayon, may hinihintay ka, tagal-tagal. Noon nawala, o anong nawala sa'yo. Lumapit ka sa Diyos. Huwag ka mag-complain sa Diyos. Instead, iiyak mo yan. At alam niyo po, si Lord,
pag tayo po ay nag-humble, binibigyan niya po tayo ng grace. Binibigyan niya po tayo ng mercy. Amen. Kaya yung mga Israelites na-irritate siya kasi complain ng complain eh. Hindi sila broken. Pero si David, many times he was broken. At kapag, alam niyo kasi pagka po, tayo nagko-complain, may sort of pride and lack of trust. Sino mahilig dito mag-complain? At mahilig manisi? Lack of trust in the Lord yan. Yung alam mo, may problema na nga, naninisi pa, di ba? Ikaw kasi, yan. Pero sa totoo lang, parte ka naman ng desisyon, di ba? Lagi tayo naghahanap ng matuturo, mahanap ng masisisi. But you know, God loves those who are broken. Yung inilalapit mo sa Diyos ang sitwasyon mo, inilalapit mo sa Diyos ang iyong kondisyon, and you will gonna receive mercy from the Lord. God gives grace to the humble, and He opposes the proud. Hallelujah. So David, there's a sound above the sound of our weeping, of his weeping. In the lowest valley, he was surrounded with a giant problems. Amen. Pero maririnig mo ang boses ng banal na Espiritu. He will gonna assure you that victory is coming. Kaya po masarap masarap po mag-spend time with the Lord when you are broken. Kasi meron laging mensahe si Lord. Minsan po kasi marami tayong outlet. Kaya lang, dun sa outlet, yung entertainment, tama ba? Ano pa? No, yung mga games, right? O yung mga tao, yung mga kaibigan na lalapitan natin. Sometimes they are wrong people. At hindi nagbibigay ng mensahe na galing kay Lord. Alam mo, nanood ka ng Netflix. Hindi ka makaka-receive dyan ng revelation from God. Kaya maganda po talaga when we are in the valley, you come to God. We come to God. Dahil after niya na umiyak ka sa Panginoon, may marireceive kang revelation. Amen? No? It's all right. Sabihin mo sa katabi mo, it's all right. No? It's all right to weep. Kasi alam niyo, binabasag niyan ang pride. Ang pinakamatinding kalaban po ng tao ay pride. Hello? No? At kung halimbawang yung iniiyak mo man ngayon ay hindi mo na ma-recover, tandaan mo, may kapalit yan. Hallelujah. God can replace it better. But the point is this, sa buhay natin, pag may weeping, there will gonna be season of joy. Amen? And remember, God will wipe every tear from our eye. God will take the enemy meant to destroy you. Hello? Hindi hahayaan ni Lord na mawasak ka kung sa Kanya ang iyong pagtitiwala. And He will get the glory out of it. Amen. So sabihin mo, I'm crying but I'm also believing that if weeping endures for the night, joy is coming back to my family. Kung may kalungkutan man ngayon, o pagsubok man ngayon, matinding pagsubok sa pamilya mo, dadating ang panahon na mare-recover nyo ang joy. Kung may matinding pagsubok sa marriage, darating ang panahon, mare-recover ang joy. Amen. At anumang sitwasyon, finances, mare-recover yan. Yung mga lubog sa utang, makakabayad kayo. Hallelujah. Huwag ka lang aalis kay Lord eh. Alam niyo po, kasi pag once na umalis tayo kay Lord, sa tao na tayo, nagdedepende o sa sarili natin. But God wanted us to depend on Him. And sa Lord, laging merong season yan. Amen. Kasi pag umalis tayo sa Panginoon, tayo lang ang laging strive. Mas mahihirapan tayo. Pero sa Lord, yung isang taon niya pwede ibigay isang araw lang eh. Do you believe that?
Yung 1 year mong tatrabahuhin, kaya ng Diyos yung 1 year na babatain mong pambayad. Ikaw talagang, hindi na nag-cell group, hindi na nag-church, no? Kinalimutan na si Lord, pati Sunday. Kasi, may babayaran ako, dami kong babayaran. Kailangan mag-overtime ako. Ikaw na lang yan, nag-i-strive ka. Pero pagka pinili mong maglingkod sa Diyos, isang araw lang yan kay Lord. Isang oras lang yan kay Lord. Amen. Sabihin mo nga, it's all right to weep because season of joy is coming. I-declare mo. Amen. Season of joy is coming. Hallelujah. Don't let grief conquer you. Don't let it conquer you. And number 2, in the time of the valley, in the time of problems, in the times of loss, let us refuse bitterness. Let us refuse bitterness. Yung number 1, let us weep, okay lang, but you weep with faith, knowing that another season of joy is coming. God, promise ni Lord yan. Now, yung number 2 po, refuse to get bitter. Huwag mong hayaan na ugatan ka ng galit. Because the Bible said, the men began to blame David. Mag-imagine mo, magkakakampi sila, magkakasama sila sa laban. Pero nung nagkaroon na ng testing mismo doon sa loob, no? Gusto nilang batuhin si David. Hello, pinangunahan sila na David in many fights, in many battles. But when the testings come, gusto nilang batuhin yung leader nila. They became bitter. Yun nga yung sinasabi ko po kanina, na kapag may mga pagsubok po, naghahanap po tayo ng mababato. Naghahanap po tayo ng masisisi. Hello, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka ganyan. No? Sa panahon ng pagsubok, dapat magkakakampi pa rin. Dapat magtutulungan. Hindi po makakatulong ang paninisi. No, it only put a person down. At nagiging unstable ang relationship. Nagiging unstable, mas lalong hindi nakakapag-isip. Buti na lang si David talagang very firm and established kay Lord. Amen. Si David na tumulong sa kanila many times. Si David na nagpalakas sa kanila. Si David na nag-encourage sa kanila. Si David na nag-lead sa kanila. Pero nung time of testing, gusto nilang batuhin. Stone to death. No? When tragedy hits human nature, inside of all of us, we want to blame someone. We stop blaming one another. We stop blaming the person, that person, this person. And then we begin to get bitter. Pag alam niyo po, pag tayo ay mahilig manisi, yan po ay inuugatan ng, ano ba yung bitter? Kapaitan yan di ba? Kapaitan. O galit, matinding galit. Kapag hindi po natin na-control ang ating sarili at ilinya po natin ang ating buhay sa salita ng Diyos, dun sa ating pinagdadaanan na grief, pain, and tragedy, no? Ang worst situation po ay maging bitter tayo. Kaya instead na solusyonan po ang problema, nagkakawatak-watak po ang pamilya. Kasi ikaw kasi siya Nobody wants to take the responsibility. Kaya nga, alam niyo po better, when we are in the valley, we encourage people. Kasi hindi rin natin alam kung ano pinagdadaanan ng isang tao. Amen? No? Hindi natin alam. Yung iba kasi tahimik lang Diba? Tahimik lang Nung time na yun, si David, syempre, nasasaktan sila. Yes, nasasaktan sila kasi nawala yung pamilya nila, nawala yung anak, kinidnap. Yung mga gamit nila nawala. Pero si David ba hindi nawalan? Si David ba hindi ba nakaranas din ng grief and pain
moment. No? Sometimes we are insensitive. No? Insensitive tayo. Ang minsan naiisip lang natin, ito kasi nararamdaman ko eh. Kasi siya. Pero hindi mo ba alam na yung biniblame mo ay may pinagdadaanan din? Na minsan isang pirma na lang bibigay na, kaya lang kinakaya niya kasi para sa'yo. Minsan we wanted to blame our father, our husband, the wife, no, yung magulang, no? O sabihin natin yung anak, we are trying to blame and trying to get an answer by blaming other people. Pero hindi mo alam pala yung taong yon, kinakaya niya na lang kasi nakikita ka niya na kailangan maging malakas ako kasi kailangan niya ako. Hindi naisip ng mga men of David yun, no? Na kaya kinakaya ni David kasi alam ni David na kailangan nila siya. Hello? That's why in the time of valley, it's better to encourage. Amen. Or kung wala ka man lakas na mag-encourage, ang best, manahimik. Sabihin mo sa katabi mo, manahimik. Kaya nga sabi ni Lord be still and be silent. When you say be still, it means be silent. Kapag walang magandang sasabihin, anong gagawin? Kapag hindi nakaka-encourage, anong gagawin? You know, words are powerful. At alam niyo po, ang mga tao ay napakarami na pong pinagdadaanan. Kung mga kabataan natin, no, minsan hindi natin alam, sila pala ay nabully sa school, napagalitan ng teacher, may pinagdaanan, may mga nade-depress na sa school. Ano kaya yung mga anak na nasa trabaho? Pagdating pa sa bahay, grabe, rat-ratan. No? Nagpapakalakas na nga lang dahil nag-aaral. Nagpapakalakas na lang kasi nagtatrabaho dahil kailangan ng pamilya. Hello? Kaya nga sabi ng author ng Hebrews, guard your heart because it is diyan nang mumula ang lahat, the spring of life. Guard your heart. And sabi sa Hebrews 12:15, be careful that a root of bitterness not spring up in you. Hello? Sino dito yung magagalitin? Yung pagka talagang may nangyari, kailangan, ikaw kasi! Yung kailangan, ikaw kasi! Pati aso, sinipa! Pati basurahan! No, yung talagang kailangan kailangan talagang ilabas talagang, kaya tumabi kayo, wag, di ba? And then may mga tao kasi ganun kailangang ilabas eh. Kaya I suggest, maglagay kayo ng punching bag sa bahay. So, sige, suntukin mo to. Yan ang sigawan mo. Lagyan mo ng picture. Sino kagalit mo? Lagyan mo picture dyan, no? Diba? Yung kapitbahay mo, lagay mo picture. Ayan, sige. Joke lang po yan, pero pwede din. May mga gumagawa po nun eh. No? Kasi minsan may kailangan i-release eh. Kasi pag hindi na-release, baka atakihin eh. Tama? Pero alam niyo, the best kanina i-release kay Lord. Magkulong ka sa prayer room. Isigaw mo, Lord! Walang prayer room. Sa CR. Punta ka sa CR. Lord! Di ko natakaya, Lord! Siguro ba, yung mga nasa labas, akala lang, umaano ka, di ba? Nagbabawas ka. Hello? Pero yung pala, nagbabawas ka na rin ang sama ng loob dun eh. CR, pwede. Hello? To avoid blaming other people. Kung kailangan mo lang ilabas, kaya yung iba kasi, para lang ilabas, naghahanap ng masisisi. Kaya lang, it's not healthy. It's not good. Kasi hindi natin alam ang pinagdadaanan ng iba. Hello? Pero alam nyo nga, kaya nga, I tell you, dapat talaga meron tayo laging baon. Baon. Ano yung baon na yun? Salita ng Diyos.
Kasi sa panahon ng valley, ng devastation, meron tayong ilalabas na salita niya. And ang salita ng Diyos ang magpapakalma sa atin. Ang salita ng Diyos ang magre-reassure sa atin. That will lead me to the next point. Pero ito muna, wag kang manisi. Tama? Kaya nga, dahil pag may bitterness at may unforgiveness, it will destroy you. Hindi maganda ang nadudulot ng bitterness at unforgiveness. Nagkakaroon tayo ng mali-maling desisyon at ito ay nakakasira sa atin. Amen? Ang sabi ng Proverbs 15:4, basahin po natin, how to turn bitterness into sweetness. A wholesome tongue is a tree of life. Kaya nga, para yung mapait o yung mga sama ng loob ay ma-turn natin into good, into something beneficial. Ano sabi? Wholesome tongue. Pagka bilang ka mo na, 1 hanggang 100, hindi pa tapos, o 1,000. No? Pigilin mo yung sarili mo. Instead na sabihin mo, wala na tayong pera, wala na tayong pambayad. Ikaw kasi. Parang, gusto mo sabihin, bilang mo tayo. Tapos pagka-okay ka na, nakalma ka na. Hindi, kaya natin bayaran yan. God will provide. Hello? Ay, natatawa kayo siguro, no? Hindi lang ako nakakaranas. Alam mo, gusto mo na isiksik yung sarili mo sa unan. Ayaw mo na magsalita eh. Tama? Na? Hallelujah. Our tree is our words. In other words, speak words of healing. Speak words of healing, not words of criticism. Magsalita tayo ng mga statement, ng mga encouragement na nakakagaling. Hindi lang ng physical, kundi ng damdamin. Ay, nakaka-encourage, nakaka-build up. Speak words and use your tongue for healing. Alam niyo, may mga naliligtas na buhay dahil sa encouragement. Yung magpapakamatay na lang, nakakausap siya ng tamang tao, na na-encourage siya, nagbigay ng pag-asa. Ang maganda nun, ikaw yun. Kasi pinigil mo. Diba? O, may natutunan ka. Ano natutunan? Ano rema mo ngayong araw na to? Magpigil. Tinanong ka ng leader, anong rema mo? Sabi ni Pasaro, at least may nakuha ka. Tama? Malaking bagay yun. Kasi minsan, nanggagaling sa atin ng sumpa eh. Hello? Kaya it's better to tame our tongue. Ang tongue po, no, napaka-powerful. No, pwede yan magbigay ng buhay, pwede magdala din ng kamatayan. Kaya use your tongue carefully. Amen. Sabi sa Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence. Watch this, for out of it springs water. Ano na yon? Water na yon? That is speaking. Yung pagsasalita. Yung springs the issues of life. So you speak healing words and you turn bitter into sweetness. I-try nyo po, pagka may mga pagsubok sa pamilya, don't try to blame anybody. Do not complain. Encourage. Kaya natin to. Makakagraduate ka. God will provide. Amen? The answer is on its way. Amen. Magbabago din yan. Hallelujah. Ay minsan talaga, no, dapat maborn again talaga nguso. Sabi mo, nguso. Dapat maborn again din talaga ang nguso. Hindi lang puso. Tama? Kasi itong nguso na to, ito yun din yung nagpupuri kay Lord eh. Pero at the same time, dito lumalabas yung mga maling salita. Sabi niya, pwede bang panggalingan ng matamis at ng mapait ang iisang balon? Yung talagang lumabas doon sa, kapag may mapait, ibig sabihin yung talaga laman ng puso. Pwedeng pikiin eh. Sabi ni Pastor Alan sa akin, no, love, sabi ko, ikaw kasi, you always, inaano mo ako yung,
tawag dito, yung pinoprovoke mo ko ganun pa ako eh. Love, kasi pinoprovoke mo ako magalit eh. Sabi niya sa akin, love, kaya ka nagagalit kasi yan ang laman ng puso mo. Kaya ka nag-react ng ganyan. Sino aamin? Natabig ang kape. Natapon ang kape. Kasi siya, tinabig niya ako kaya natapon yung kape. Kaya natapon ang kape kasi may kape sa loob. Kasi kahit tabigin ka, pero pag walang kape sa loob, walang matatapon. Kaya ka nagre-react ng ganyan. Kaya ka nagagalit kasi may bitter heart. Hello? Kaya sabi ng Bible, keep your heart, guard your heart with diligence. Bago, wala nang complain, wala nang pagbe-blame. Tanggalin na yun sa puso. Dapat salita ng Diyos. Pag-asa. Hallelujah. I'm preaching to myself. Diba? Mas okay naman umamin God will give grace to the humble Sino mag-aamin, kailangan ko itong preaching na to? Kailangan talaga mabago yung puso ko. Tanggalin muna yung mga bitterness na yun, unforgiveness Kasi once na yan matabig. Delikado. Kaya sabihin mo sa asawa mo, love, tanggalin mo na yan. Yung mga 10 years ago, 20 years ago na mga offenses mo, tanggalin mo na yan. Kasi once na natabig yan, mag-i-spill out na naman. Sabi ni Pastor Alan sa akin, ako talaga di ba? Kasi alangan naman magturo ako dito. In real talk, di ba? Sabi niya sa akin, love, 10 years ago ba yan? Huminingi ko na ng tawad sa'yo yan. Pinatawad mo na rin ako. Ngayon sasabihin mo na naman. Dahil sa isang mali kong nagawa, bakit naman binulatlat mo pa yan? Ibig sabihin, hindi pa talaga tinanggal. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tanggalin mo na yan. Hallelujah. Okay, we are done to number 2. Number 3, encourage yourself. Number 1, number 1, you weep. Pangalawa, refuse bitterness. Ayoko ng bitterness. Itatapon ko na yan. Wala na yan. Empty ko na yung heart ko sa bitterness para kung meron mang tumabig, wala nang lalabas. Pupunuin ko na ng magagandang salita, positive, pangako ng Diyos para pag may tumabig, salita ng Diyos ang lalabas. Amen. And pangatlo, encourage yourself. Si David, wala na. Grabe, gusto nila akong batayin. Sino pa pakakampi ko dito? Wala na may asawa ko, wala yung mga anak ko. Sabi niya, wala mag-encourage sa akin. Dumating ba kayo sa point na gano'n na wala mag-encourage sa inyo? Hindi ba na ako pinimessage ng leader ko? Hindi ba na ako pinimessage ni Pastora Sara? Hindi niya ba alam kung aking pinagdadaanan? Hindi niya ba nakita na malungkot ako ng linggo? Wala mag-encourage sa akin dito. Di encourage mo sarili mo. Kasi si David, in-encourage niya sarili niya Dahil yung dati niyang kakampi, naging kalaban niya. Gusto siyang batuhin. And that is a very powerful step to victory. Yung pag-encourage ng sarili. Kapag walang mag-e-encourage sa'yo, i-encourage mo ang iyong sarili during the worst day of your life. He encouraged himself in the Lord. Pinalakas niya ang sarili niya sa Panginoon. Amen. Bago siya gumawa ng aksyon, lumapit muna siya sa Panginoon. Hinanap niya ang presensya ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, seek and you shall find. Ask and you shall receive. Knock and the door shall be open. Kaya kapag walang mag-encourage sa'yo, hanapin mo si Lord. Si Lord ang tanungin mo. Kay Lord ka mag-inquire. Amen? Kaya ito rephrase ko, sinabi ni David, I am not encouraged by my circumstances. I am encouraged because I am focused on God. Hindi ako nakadepende sa mga sitwasyon. Hindi ako nakadepende sa mga pangyayari. Hindi ako nakadepende sa kung sino ang kakampi ko.
Na-encourage ako, focus ako dahil nakafocus ako sa Diyos. Amen. David wept. David refused to become bitter and then he encouraged himself in the Lord. Nakuha natin, umiyak ka muna. Nagdadaan mo, iyak. Pagkatapos, huwag kang magnisin ng kahit sino. Huwag kang mag-complain. At pagkatapos, na-stable ka na, stabilize, ini-stable mo na. Tama? Kasi sa decision po, kailangan, pag nagdi-decision tayo, stable tayo. Sabi nga, huwag kang magdi-decision ng permanente sa temporaring sitwasyon. Huwag gumawa ng permanenteng desisyon during the temporary situation. Nakakapag-desisyon po tayo ng mga mali kapag ka po nagbigla-bigla. Hello? Kaya ang ginawa ni David, inilabas muna yung emosyon niya. Iniiyak muna niya. Tapos, wala naman siyang, hindi siya nagalit nung gusto siyang batuhin. Sabi niya, hindi niya sinabi, sige, square na lang tayo dito. Diba? Hindi siya naghamon eh. Ba't ako sinisisi niyo? Kasalanan ko ba to? Anong ginawa ni David? He refused to become bitter. Relax. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tapos, lumapit siya sa Diyos. In-stable na muna sarili niya. In-encourage, Lord. Ang sakit nitong nararanasan ko. Sa Diyos niya ibinuhos. Hello? He encouraged himself in the Lord. Habang nakikita niya ang bahay nila nasusunog. Ang buong city sunog. Ang kanyang mga anak, di niya alam kung makakuha niya pang buhay. Dahil kinidnap. Ang kanilang mga finances, devastated. Talagang wash out sila. Ang kanyang asawa, hindi niya alam kung makikita niya pa. He lost everything. But in that moment, he said, I still can find the courage to get up. And do what God called me to do. Hello. Yung nakikita mong nasusunog, nakikita mong matindi tinatawagan ka ng mga maniningil. No? Ano mang klaseng sitwasyon yan? Nasa ospital, ang anak mo, yung bill, hindi mo alam kung magkano ang babayaran paglabas ng ospital. Pero yung sasabihin mo, i-encourage mo yung sarili mo, I will get up. Babangon ako at dudurugin kita. Babangon ako at dudurugin ko tong problemang to. There will gonna be solution. Amen? Sabihin mo, babangon ako. Babangon ako. No one can stop me from getting up. Amen. At gagawin ko pa rin kung ano ang pinagagawa sa akin ng Diyos. Hindi ako mapipigilan. David encouraged himself in the Lord. Ang tanong, ano po ang mga tragedy na nag-hit sa buhay mo ngayon? Ano yung mga nawala sa'yo? Nawalan ka ng trabaho, nawala yung business mo. Ano sinabi ng doktor? Hallelujah. Praise God po, kahapon po ako'y nagpa-laboratory. Amen. Praise God. Palakpan naman ng Panginoon. Salamat sa mga sponsor. Praise God. Ang spleen, ang pancreas, ang creatinine, normal, within the normal. Amen. Ang sugar, kasi walang coke. Ang kidney, okay. Ano pa ba? Kidney, gallbladder, pancreas, spleen, ang uterus, ang urinary bladder. No, praise God po. Sabi ko, talagang tinignan ko na online eh. Ang inaano ko lang ECG. Pero meron pa rin mataas ang kolesterol. Kaya please, bawal ang taba. Bawal ang sisig. Pauline, alam mo na, Pauline. Bawal ang aligi. At ano pa yung anemic, medyo mababa. Hemoglobin, mababa. Hemoglobin. Bawal ang bawal ang kulang sa tulog. Pero praise God. Hallelujah. Sabi ko, Lord, binibigyan mo pa ako ng dahilang mabuhay dahil magde-disciple pa kami, magwiwin pa kami. Amen.
Hallelujah! There's always a reason to be healthy eh. At ang reason to be healthy, mag-win at mag-disciple. Magkaroon ng impact sa buhay ng ibang tao. Amen? So, let us focus on how powerful God is. We encourage ourselves in the Lord dahil nag-focus tayo sa anong kayang gawin ni Lord. Si David, he encouraged himself in the Lord. Sabi niyo, in the Lord. Ibig sabihin yung lakas na hindi galing sa sarili niya kasi that time nanghihina na siya. At alam niya kapag ka na-encourage or na-encourage siya sa presensya ng Diyos, alam niya na walang imposible sa Panginoon. God is sovereign. So, let us focus on how powerful God is, how faithful God is. Kanina kinanta natin, faithfulness. Diba? God is so faithful. He never leave us. He never forsake us no matter what happened. Kaya nga sabi ni Paul sa Acts 26 verse 2, I think myself happy, I think myself happy, I think myself happy. Sa ibang translation, I command my emotional state to be one of joy and happiness. Hello. Hallelujah. We can have a cheerful consistency. Huwag tayong bumigay sa depression. Kaya po ang depression po ay hindi na tayo abot sa ganun. Kung tayo po ay mag-encourage sa sarili natin in the Lord. Amen. You know, one of the best medicine, paano ba? Yung gamot sa depression, meditation in the Word of God. Meditation in the Word of God. Amen? Kaya sabihin po natin, that depression is not my portion. Depression is not my portion. Encourage ourselves in the Lord. He is powerful. He's still fighting for us. He is on our side. Kakampi mo si Lord. Tatay natin siya. Na kahit minsan nagkakamali tayo, tatay pa rin siya. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Balik! Sabihin mo, depression will not dominate me. Depression is not portion. Fear will not dominate me. Worry, defeat, failure will not dominate me. Amen. Let us encourage ourselves in our Lord, our God. Amen. And he inquired the Lord on the fourth. Pagkatapos niyang in-encourage ang sarili niya, sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Aatake ba kami? Lalaban ba kami? Sabihin mo lang. Before he make a decision, he inquire in the Lord. Hello, that is one of the most important thing in steps of victory. Tanungin natin si Lord. Lord, anong gagawin namin susunod? Anong step na susunod? Get a word from the Lord. Get a word from the Lord. He got a word from the Lord. David got a word from the Lord. Si Lord kasi ang magbibigay ng vision. Si Lord ang magbibigay ng direction. And always remember, ang plan ni Lord is victory. He never planned defeat. Amen. Kung ang si Lord man ay may red direction, it means meron siyang best para sa atin. Kaya wag ka din magtatampo. Kaya ang mahalaga, yung word galing kay Lord. Amen? No? Or sometimes it is a delay. Pero si Lord, lagi niyong tatandaan, dun sa dulo panalo. Dun sa dulo, victory. Hello? Meron nang nakalaan para sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, may nakalaan na sa'yo sa future. May magandang nakalaan sa'yo sa future. It's always a victory. Amen. So, si David po, he got word from the Lord. Ang word po in the Bible, dalawa po, logos at saka rema. Ang logos po ay written word. Yun yung nakalagay po dun sa inyong e-Bible. No? Yung mababasa natin, nakatype dyan. Logos yon. Pero pag sinabi po natin, yun yung Genesis to Revelation, yung logos, di ba? Pero yung rema po, it is spoken word. Sabi niyo, spoken word. It is a specific word for you
To the right person, to the right time. Yun ang kailangan po natin. In the time of the valley, in the time of our losses, hanapin natin si Lord. Sometimes, we seek encouragement from other people. Kung di nga available Kaya hanapin natin, ano sasabihin ni Lord? From time to time, I always say, yung namatay si Pastor, sabi ko, Lord, magsalita ka. Ano susunod kong gagawin? Bakit? Hindi siya nagsalita. December 19. Nagsalita si Lord. Nung January 1 na. Ang tahimik ni Lord. Pero hindi ako tumigil. Hindi po ako tumigil maghanap ng sagot Sabi ko, Lord, kailangan ko ng revelation from you. I need a word from you. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Sa mga panahon po na hindi natin alam kung paano tayo magsisimula, ang Diyos po ay may salita para sa atin. Amen. Hanapin po natin. Maghintay tayo, mag-abang tayo kasi lagi po siyang may salita sa atin. And tandaan niyo po, ang word lagi po ni Lord sa atin when we are down, when we are in the valley, it is always encouragement. Lagi po yan. Kung meron po tayong mga pagkakamali, lagi naman magwa-warning si Lord, magpapaalala. Tatay siya Sasabihin niya, balik ka, pero lagi yan may encouragement. Yung plano niya, yung vision niya para sa buhay mo. Hello? And until January 1, na-receive ko Isaiah chapter 54. Sabi niya, your husband is your maker. Expand, enlarge. Yun yung instruction sa akin ni Lord. The Lord will gonna disciple your children. Siyempre, pag widow ka na walang ka na asawa, may takot yun Tama? Pero kapag si Lord na ang nagsalita, mapapakalma ka. Amen? Seek the revelation, seek the rema. Kaya si David po, sabi niya, Lord, what's next? Anong gagawin ko? Amen. It is like suddenly, even though you are in the same situation, no, merong matindi, present ngayon ang problema, no, your house is on fire, your relationship is on fire, your finances is on fire. Amen. No, your relationship is lost, your loved one is lost, devastated ang family, ang finances na mess up na. But right in the middle of it, David received the word. Amen. David received the word. And the word of God will stable us. It will stabilize us. Hindi pa man po natin nararanasan yung victory, pero at least, stable ka. Amen. You have the direction. Amen. So when David got the word from the Lord, suddenly, a vision of victory in the same circumstances. Kaya nga po, pag may salita si Lord sa atin, mapapalitan po, yung parang may fog ka, hindi mo alam ang gagawin mo Parang talagang malabong-malabo wala ka nang kita di ba? Parang nagdidilim na yung paningin mo Pero kapag si Lord po nagsalita sa'yo, magkakaroon ka ng pangitain ng tagumpay. Amen. No, when there is a vision, there is a direction. And when there is a vision, there is a provision. Always remember that. It was a specific word. Rema is a specific word for a specific person, for a specific situation. Amen. So, nasa iyo na lang yan kung tatayuan mo kung ano ang sinabi ng Panginoon. Kung ano ang paniniwalaan mo. Yung paniniwalaan ba, sinasabi ng tao, kinikriticize ka, binabato ka, o yung sinasabi ng Diyos. Hello? Minsan sabihin ng tao, wala nang pag-asa yan. Naku, hanggang ngayon wala kang asawa. Ganun di ba? Hanggang ngayon, kakainis. Di ba? Wag ako pressurein nyo si Lord. Yan ang sagot lang. Yung mga naman pe-pressure dyan, yung nagtatanong, bakit wala ka pang, ba't wala ka pa hanggang ngayon? Yung mga hinahanap nila yung wala, ba't hindi nyo hanapin yung meron? Pag hinanap nila yung wala sa'yo, sabihin mo, tanong mo kay Lord, ba't ka nape-pressure? Ako nga hindi ako nape-pressure I enjoy waiting in the Lord. Amen? No? Maybe you're having the worst season, the worst situation, the worst days of your life. You're crying yourself to sleep. You're broken. But, inquire in the Lord. Amen. No?
Kaya si Elijah, nung nanungkot siya, nagka-problema siya, no, kinausap ni Lord eh. Si Lord talaga nangungusap siya. Amen. At nagbibigay siya ng instruction. Hallelujah. Kaya sabi ni David, Lord, lalaban ba kami? Sabi ni Lord, attack. I'm gonna give you the victory. Amen? Kaya nung sinabi ni Lord sa akin noong February, sige, mag-home office na kayo. Attack. Sabi ko, Lord, di ko alam ang gagawin ko. Pero dahil sinabi mo, mag-uumpisa kami. 1 month na po kami. 1 month na ba? 1 month na kami sa home office. Amen. Palakpakan natin si Lord. On the way na po yung mga clients nila. Meron na po tayong 4 na CEO at saka 10 partners. Mga partners and mga nagsashadow. We are doing this because we are advancing the kingdom of God. It's not about the money. The money, sagot ni Lord John. Ministry is, sagot ni Lord, ministry tayo gagawa. Amen? No? Kaya yung mga yan, hindi yan nandyan dahil magagaling. Kasi nagmi-ministry eh. Nasa people ministry. Amen. And even kung wala man dun sa home office, alam niyo, bibigyan kayo ng negosyo. Pagpapalain kayo ng Lord. Bakit? Hindi dahil para kayo payamanin, para kayo ay makilala, para kayo ay maging pagpapala sa tao. Para marami pa tayong mawin. Para marami mabago at pumasok sa langit. Para mabago natin ang bansang Pilipinas. Amen? So sabi ni Lord, go, attack. Hindi na-receive mo yon. Sabi ni Lord, go, attack! I will be with you. The victory is yours. Amen? And last, David fight the real enemy. Nilabanan ni David yung talagang kalaban. Amen? Sabi po ng Bible, our battle is not against flesh and blood, but against principalities and rulers of this world. Hindi mo kalaban ang kapwa-leader mo, hindi mo kalaban ang ka-churchmate, hindi mo kalaban ang pamilya mo, hindi mo kalaban ang asawa mo, ang anak mo. It's not the flesh and blood, but the principalities of this world. Amen? We are fighting against the works of the enemy. Hello? And the Bible said they took David down behind a rock. Sila po ay pumunta na sa Amalekites. Tiningnan nila yung mga pamilya nila. No? Then, nakita nila, abay, mga kalaban. Nagtatawanan kayo, ha? Nagsasayaw, kumakain, nagse-celebrate na kayo, kala nyo. Hello, sabihin mo sa kaaway, kala mo lang, panalo ka na. Hello? No? Yung akala mo talo na kami, hindi. Akala mo matadown kami financially, hindi. Babangon ako. Humanda kayo. Kasama namin si Lord. Amen? No, sabi niya, paparty pa kayo, Tapos nakita niya yung asawa niya, pinapasayaw niyo yung asawa ko, Kaya sabi ni David, attack! He attacked the real enemy. Amen? Kaya si David po, nagalit siya. He was mad. Not to his people, not to God, but to the real enemy. Pwede kang magalit dun sa totoong kaaway, sa demonyo. Hello? Ano ibig sabihin? Pwede kang magalit. Imagine mo yung young generation natin kinikidnap. Hello? Diba? May mga nawawala. They are missing. Missing kids. Right? But mga young people, tsaka mga bata, ingat tayo din. We will always pray for them. Pero di ba nakakagigil? Trabaho ng demonyo yan eh. Yung mga drug addict, ayan na naman sila. Di ba nakakagigil? Yung galit natin, sa demonyo, i-convert natin yan, malalo kung magwi-win.
lalo ako magde-disciple. Hello? Kahit naman magalit ka, kung wala kang gagawin, wala namang mangyayaring pagbabago. Amen. Kaya si David, yung galit niya sa Amalekites, sabi niya, humanda kayo. Kaya tayo po, yung ginagawa na sa outreach, sa cell group, sa campus, no? Nire-resbakan po natin ang demonyo. Hindi tayo papayag na ang demonyo magdi-disciple sa mga anak natin. Hindi pa tayo papayag na ang uupo sa gobyerno ay mga ungodly pa rin. Kaya po tayo nagwi-win at nagdi-disciple. Huwag nating iisipin na wala po tayong effect o wala tayong impact. Hindi, ako lang naman to eh. Ako lang naman ang isa mawawala eh. Sama-sama po natin gagawin yan. Kaya dito sa panahon na to, na umatake si David, may mga kasama din po siya mga soldiers. Hello, sino sasama dito? Mag-win, make disciple. Amen. Iwin natin ang El Dorado, ang Manila East. Marami pa pong teritoryo ang mga campus. Kung wala po tayong gagawin, ang demonyo talagang aatake. Pagtatawanan, magre-rejoice sila. Bakit? Yung mga anak natin, no? Nagiging drug addict, nagiging salot ng lipunan. Pero pag dinisciple mo, tignan nyo po, magkakaroon ng pagbabago. Hello? Tahimik kayo. Sino dito, we will gonna attack the enemy. We will gonna attack the enemy. Amen? David was so mad in his spirit. Ang sabi niya, you cannot have my family. Sino dito magsasabi, you cannot have my family? Devil, you cannot have my family. You cannot have my children. You cannot have my church. You cannot have my nation. You cannot have this world. Amen. They belong to God. They belong to Jesus. Amen? Kaya alam niyo po, sabi ng 1 John 4:4, alam niyo po, lakasan natin ang loob natin dahil kasama po natin ang Diyos. Yung ginagawa po natin na hindi lang pang personal. Si David po, umatake siya hindi para sa sarili niya, hindi lang para makuha niya anak niya, hindi lang para makuha niya ang kanyang wife. Pero umatake siya, he risked his life in behalf of his people. Dahil pag umatake siya, madaming magbe-benefit. Marirelease po ang mga pamilya ng kanyang sundalo. Why we are doing this? In spite na mayroong mga, mga valleys in life, meron tayong mga pressures in life, meron tayong mga losses in life, we are doing this because God is with us and we know that the people will benefit in what I am doing. Amen. Sabi po sa 1 John 4:4, greater is He that is in me than he that is in the world. I encourage everyone, lahat po ng mga nasa outreach, wala pong titigil. Walang titigil. Yung mga outreach leaders po natin, yung iba dito ina-attack eh. Sabi ko nga kina MJ, Baxter, MJ, expected ko na yan. Tama? Si David, naranasan niya yun eh. Pero he drew his strength from the Lord. Sila Marvin, sila Jean, matindi rin ang pinagdadaanan yan. Si Pauline, tsaka si Jeff. May pinagdaanan. Welcome back. Namiss natin si Pauline, wala siya last week. Kasi bakit? Diba? Inattack din ng Tama? Ikaw ba meron din masay? Lagi ako naririnig sa'yo eh. Pero in spite of all those valleys, let us weep. Iyak kay Lord. Huwag maging bitter. Encourage yourself in the Lord. Inquire the Lord. Lord, ano susunod kong gagawin? And then, attack! Attack! Sabihin mo sa katabi mo, attack! Hallelujah! May gusto po akong iwan ng verse sa inyo. Hello?
May gusto akong iwan ng verse sa inyo. Tandaan po natin, the victory is ours when the battle belongs to the Lord. Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan natin. This is a powerful statement. This is a powerful declaration. Kaya lahat po ng nananampalataya at nananatili sa Diyos, you will never be a loser. You are on the winning side. We are on the winning side. Never pong magiging talunan ang lahat ng nasa Diyos. Yung sitwasyon mong yan, may sagot si Lord dyan. May tagumpay si Lord dyan. Gawin mo lang yung 5 yun. Yung ginawa ni David. Dinisappoint ba ni Lord si David? No. Actually, he was able to recover double. Nakuha niya lahat ng mga anak niya, na ibalik yung kanilang mga asawa, at pati yung mga ari-arian nila, nakuha nila pabalik, at pati ari-arian ng Amalekites, nakuha nila. They recover double. Hallelujah. Matapang tayo hindi dahil sa sarili natin, matapang tayo kasi kasama natin si Lord. Matapang tayo hindi dahil sa wala tayong pinagdadaanan, meron. Pero alam natin kasama natin si Lord. Kaya nga sabi niya, hindi siya magsisinungaling, I will never leave you nor forsake you. I will not abandon you. I am with you to the very end of this age. Amen. Psalm 30 verse 5, pakihanap po. Sabi dyan, you may spend the night in tears. Maaring umiyak ka ngayon, nagwi-weep ka ngayon, but remember, the Bible said, but happiness comes with the morning. Yung iyakan po nila David, umiyak sila dahil because of their losses, napalitan ng iyak ng kagalakan. Amen. Yun ang intayin mo. Yung iiyak ka dahil sa tuwa. At ang sabi po sa Zechariah 9:12. Zechariah 9:12. Return to your fortress. Return to your strongholds. Balikan mo si Lord. Balikan mo yung source of strength mo. Sa ibang translation, yung return to your fortress. Balikan mo, saan ang source of strength mo? Ang source of strength po natin hindi sa pera. Ang source of strength po natin hindi sa posisyon. Hindi din sa relasyon na meron tayo dito sa lupa. Ang source of strength po natin ay si Lord. Return to your fortress. You captives who have hope. Hanggat nandyan si Lord, may pag-asa po tayo. And sabi niya, today I tell you that I will return to you double blessings. Hallelujah. I will declare once again, claim it. Today I tell you that I will return to you double blessings. Amen. Hallelujah. Job lost everything, but God recover double. Alam niyo ba, si Job nawala yung mga anak niya. Ang gaganda ng anak niya. Ang gugwapo. Pero alam niyo ba, pinalitan ni Lord. Pati anak. Nagkaanak ulit si Job. Yung mga kahayupan niya na doble. Yung kanyang mga servant na doble. Si Lord, pag nakita niya mapagkakatiwalaan ka niya, dodoblehin niya. Amen. And last, Isaiah 55 verse 12. Ano sabi dyan? You will go out with joy and be led out in peace. The mountains and the hills will break into songs of joy in your presence, and all the trees will clap their hands. Hallelujah. Darating ang time, yung season of joy, season of happiness,
season of victory. Sabi dyan, lalabas ka na naglululundag ka, lalabas ka na nagpe-praise the Lord ka, lalabas ka na nagha-hallelujah ka at nagsan, Lord, salamat po. Lalabas ka na nagtatatalon ka. At sabi diyan, pati bundok ay aawit sa sobrang saya. Makikirejoice sa'yo. Dahil sa good news, dahil sa victory na darating sa buhay mo. And sabi niyan, the trees of the field will clap their hands. Pati nature makikisaya sa'yo. Hello? Amen. Receive it. It's on the way. It's on the way. Hallelujah. Yung mga single dito, nag-aabang kayo, waiting. The mountains and hills will burst into song. Hallelujah. The trees of the fields will clap their hands. Hallelujah. Makikirejoice. Tama? Yung mga nag-aabang ng anak dito, the mountains and the hills will burst into songs. Makikiselebrate sa paparating na baby sa inyo. Amen. Hallelujah. Yung mga struggling sa pag-aaral, yung mga struggling, hindi mo alam kung makakagraduate ka, struggling sa tuition fee. One day, pagtungtong mo ng entablado, the trees of the field will clap their hands. Amen. Hallelujah. Tandaan nyo, kung ano man nawala, kayang doblehin ni Lord. The mountains and hills, they will burst into song. Hallelujah. The natures are witnesses of God's goodness in our lives. Amen. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Glory to God. Glory to God. That's why even your finances are devastated. You are emotionally drained. Your relationships are broken. May mga problema sa loob ng pamilya, sa relasyon, sa mga mag-asawa, sa mga mag-iina, mag-ama. Hallelujah. And whatever the valleys in your life right now, ano man yung valleys na yan, pwede mong umiyak, pwedeng iyakan, pwede ka umiyak. Ilabas mo. Do not pretend. Be humble before the Lord. Sa Panginoon, alam niyo, sa Diyos, pwede tayong maging totoo. We can always cry out, cry to the Lord. Be true to the Lord. Lord, di ko na kaya, Lord. Hallelujah. Ano niyo pagka sinigaw na, Lord, di ko na kaya, Lord, kailangan kita, Lord. Kaya si Peter po, nung papalubog siya, sabi niya, Lord, help me! Save me! Save me in this situation. Lord, ang sakit! Lord, ang tagal! Sabay tulo ng luha. Lord, find your comfort from the Lord. Lord, Lord. Minsan wala nang lalabas sa bibig mo, kundi Lord, 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 Lord. Sabay iyak, sabay tulo. Luha, Lord, Lord. Hayaan mo na ang luha mo ang magsalita para sa'yo. Kung nandiyan ka sa matinding pagsubok na yan, nakatulad ni David, di mo alam kung makaka-recover ka pa. Lord! Tawagin mo si Lord. Hayaan mo yung puso mo kumawala, Lord! Ngayong umaga, pwede mong gawin yan. Ba't huwag kang mahiya sa katabi mo, may pinagdadaanan din yan.
need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. And draw your strength in the Lord. Kumuha ka ng lakas sa Diyos. Lord, may pangako ka. Di mo kami iwanan. Di mo kami pababayaan. Lord, nandito kami sa sitwasyon na to. Lubog na lubog po kami. Lord, di ko alam kung anong gagawin ko. May mga tao, Panginoon, na naghahabol sa akin. Nagagalit sila sa akin. Lord, come on. Baka man tagal-tagal mo nang dinadaanan yan. Kinikimkim mo lang. Pero this time, sinasabi ni Lord, come to me, all you are weary and heavy laden, and I will give rest to your soul. I will give assurance to your soul. Hindi ka makaiyak, hindi ka makasigaw, kasi ang tingin sa'yo ng mga tao, malakas ka. Diba? Come on. Alam ni Lord, pwede mo itaas ang kamay mo, Lord! 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 I encourage you to do this. Ngayong umaga, mayroon ka pinagdadaanan, pwede ka pumunta dito sa harapan. I encourage you, kung may matinding pinagdadaanan, may valley, come to the altar. Draw your strength in the Lord. Encourage yourself in the Lord. Come, come. Hallelujah. Come on, encourage yourself in the Lord. Hayaan mo munang palakasin ka ni Lord. Kung meron kang naiisip na gagawin, may action ka na gusto mong gawin, desisyon, stable yourself first in the Lord. Get a word from the Lord. Hallelujah.